So, ayun mga kapangarap, pagpa-practice tayo. Pagpa-practicean natin 'tong, um, exercise na 'to. So, ang matututunan natin dito is lines, circles, and, yun lang. Yun lang naman nakikita ko dito kung ano yung matututunan natin. So, ginagawa ko rin 'to for my personal use, pero gusto ko rin siyang i-share sa inyo para at least, 'di ba? Baka may mapulutan kayong kaalaman dito, gusto niyo matutunan mag-AutoCAD, edi better. So, ayun, mga pangarap, umpisahan na natin. Mag-aral tayo para sa kinabukasan. Alright. So, before ka mag-start mga kapangarap, kailangan malaman mo muna kung anong unit yung gagamitin mo. So, mag-type ka lang ng unit, UN, or unit. So, kailangan lumabas yung drawing units na yan. So, sa gagawin natin, ang nakikita lang natin exercise dito is point lang. So, decimal point. So, maraming type yan, engineering, scientific, architecture. So, dito sa practice na to or exercise na to, dito lang tayo sa decimal. Then, naka-inches lang to. So, okay mo lang yan. So, yun yung unang gagawin. Gawin natin tong exercise na to mga kapangarap. So, pakita ko lang sa inyo yung nagawa ko ng setup dito. So, first, gumawa tayo ng layer properties. Kasi base sa drawings, ang gagamitin natin dito is may imaginary line siya sa gitna. Mapapansin nyo. Then meron siyang yung solid o objects niya and yung dimension niya, di ba? So, sinetup ko na siya ng ganyan para mabilis na lang tayo gumawa. Then, gumawa na rin tayo ng kanyang annotation, which is ito rin ang kanyang setup. So, standard niya, modify lang natin. So, yan, standard. Then, ito yung symbols niya and arrows. Yung text naman niya, standard, then point ko lang din. Okay na yan. Then, yan na yung mga setup niya, settings niya. Then, primary units niya, since na nakikita lang natin is decimal, so decimal lang din ang gagawin natin. Okay. Set current mo lang yan, then close. So, next na gagawin natin, since na kailangan natin makuha yung center, so, unang gagawin natin is yung circle. So, mag-circle tayo, which is, ang nakalagay dyan is 1.5, yung labas. So, radius niya is 1.5. So, gagawa tayo 1.5. So, ako usually, ginagawa ko dyan, ilalagyan ko agad ng dimension para sa dulo, hindi na ako, para kung may error, alam ko agad. So, gawin lang natin dyan is radius. Look lang natin yan. Gayahin lang natin kung saan nakalagay, which is 1.5. Then, gawa naman tayo ng circle ulit. Balik tayo sa solid object. Gawa ulit tayong circle. Ayan naman natin sa gitna. So, nakalagay dyan is 1.25. So, parang may mali, diba? Masyado malaki. So, ulitin natin. Punta tayong circle. Again naman natin is diameter niya. Center diameter. Lagay naman natin is 1.25. So, yan. Medyo accurate na siya. Okay. Since naagawa na tayo yan, gawa naman tayo ng line. So, pabalik. Ang nakalagay dyan is 2. Diba? So, L, line. Balik naman tayo 2. Lagay natin 2. Ayan na.
Tapos, yung pinaka-center nyo naman is 0.5. Baba. Then, 2 ulit. Then, 0.5. Then, for sure to yan. Ayan, ito nga. Ayan. So, since na naagawa na tayo yan, pwede na natin itong gawing i-copy na lang natin siya. Or pwede ka rin gumawa ng imaginary line muna dito. Pwede rin naman. So, mag-click ka doon imaginary. Para lang magkaroon ng snap. Pwede naman yung ganyan lang. Karoon ka lang ng snap. Ayan. Even dito, ganun din. Huwa ka na rin. Center para magkaroon ka na ng snapping point ng yung center. Ayan. Ayan. Pwede na rin natin yung isang imaginary line yan. Then, yan. So, since nakikita mo na yung pinaka-center niya, pwede ka nang copy ng circle. So, CO, copy. Then, enter. Click mo lang yung object. Then, enter ulit. Then, kunin mo na yung center. Lagay mo lang sa center dito. Same as dito. CO, copy. Enter. Click mo yung object. Enter. Punta ka sa gitna. Kunin mo yung center. Then, walang isa sa center. Hindi sa center. Ayan. Walang center. Yun. So, since na okay na yan, gagawin mo lang is create ka na lang ng another solid object or line ka ulit. I-stop mo na lang yung dulo-dulo. Then, para makita mo kung tama yung ginawa mo at accurate, punta ka lang ulit ng dimension. Kunin mo yung yung tawag dito, diameter. Kasi diameter ng circle sa gitna. So, punta ka dyan, then diameter. Okay? Then, click mo yung punta mo ng dimension. Then, click mo yung diameter. Click mo yung object. So, nakalagay 1.25. Then, ito rin, linear. Check na rin natin. Sa ilalim. Kung 6. So, accurate naman siya. Kasi mas to, linear din. Dimension. Snap dulo-dulo. 2. Then, ito rin. Dulo-dulo. 2. Ito naman. 0.5. Ayan. So, accurate na siya. So, nagawa na natin yung exercise 1. So, ganun lang. Mga pangarap kung paano gumamit ng lines, ng circles, and dimensions, layer properties, no? So, yun. Madali lang naman siya. Then, yung pinaka-last na gagawin mo dito, mga pangarap, since na dito sa drawing na to, di ba, mapapansin nyo, nawawala yung line, eh. Pero straight line yun, eh. Yan. Mapapansin nyo dito, wala siyang itong line na to, yung sa circle niya sa loob, di ba? So, ang gagawin lang natin dyan, iti-trim nyo lang yan, bubray nyo. So, yan, trim. Tapos, buray nyo lang yan. Sa loob. Ayun. Ayan eh siya. So, yan yung pinaka-final na gawa mo. Ayun.